Ang dragon na minsan ang kinatatakutan ng buong mundo, lumuhod sa harap ng Shadow Monarch. At sa isang iglap, isang kapangyarihan ang tuluyang nawala. At ayun nga mga Lods, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. Lalo na sa mga nagpadala ng GCash. Malaking tulong ito para sa may pagpatuloy natin ang paggawa ng mga kwento tulad nito. At simulan na natin ang episode na ito. Sinabi ng dragon na si Kamish kay Jinwoo na kung siya nga ba ang nagsamon sa kanya, ang King of the Dead, ang Shadow Monarch. At nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita sina David Brennan, Adam White, pati ang Deputy Director. Napasabi si David Brennan ng, "What the hell? Ano yan?" At sinabi ng dragon na si Kamish na, "Human! Human!" At agad niyang sinabi na, "Ang mga tao ay dapat mamatay. Papatayin ko kayong lahat!" At nagalit ang dragon na si Kamish at binasag nito ang barikadang salamin. At napasabi na lang sa isipan si Deputy Director na ang salamin na yun, inatibay yun ng magic ng isang top-ranking hunter. At nang aatake na nga ang dragon na si Kamish, sinabi ng staff ni David Brennan na kailangan na ninyong lumikas. Ngunit sumagot si David Brennan na Kamish breath yun. Palagay mo ba makakaligtas tayo sa pagtakbo lang? At biglang nagsalita si Jinwoo. Tama na. Ang magic crystal na nakabaon sa likod ng ulo mo ay matagal nang natanggal. At hindi mo na kailangan sundin ang utos ng mga rulers. At napasabi si Adam White na nagsasalita si Hunter Song Jinwoo ng lingwahe ng mga limaw. At maging ang Deputy Director ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sinabi ng dragon na si Kamish na ganito pala ang pakiramdam ng sumunod sa Shadow Monarch. At dahan-dahan itong lumakad papalapit kay Jinwoo. At sinabi pa nga nito na bilang isang hamak na lingkod na minsang naglingkod sa Dragon Emperor, nagbibigay ako ng paggalang sa bagong monarchs. Lumuhod ito sa harapan ni Jinwoo. At napatanong si Jinwoo na nagsilbi ka sa Dragon Emperor? At sumagot si Kamish na tama. At naglingkod siya sa King of Berserk Dragon, ang Monarchs of Destruction. Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na ang tinding galit na ito. Hindi ko akalain ang isang Shadow Soldier ay maaaring magkaroon ng ganito kalakas na ego. Ibang antas ito kumpara sa lahat ng mga halimaw na nakita ko. At nagulat sina Deputy Director at Adam White. Sinabi ni Adam White na winawagayway ba nito ang buntot niya? Umamo ang dragon na si Kamish at hindi sila makapaniwala. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na ang King of the Dead Shadow Monarchs at ang King of Giant Monarchs of the Beginning, maaaring isa ito sa siyam na monarchs na binanggit ng system. At sinabi ni Kamish na sa kasamaang palad, my king, kailangan ko nang magpaalam. Nagulat si Jinwoo. Ano? Mukhang huli na ang ating pagkikita, aking Panginoon. Unti-unti na nga naglalaho dito si Kamish. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na kahit ang kapangyarihan ng Shadow Monarchs, hindi kayang labanan ang paglipas ng panahon. At napasigaw si Jinwoo na System! System! Pero di sumagot ang system. At nagsalita si Kamish ng naiinggit ako sa mga sundalo mo na makapaglilingkod sa iyo magpakailanman. My king, may 4 na tao na humiram ng kapangyarihan ng mga rulers. Pakiusap, mag-ingat ka sa kanila. Isang karangalan na makaharap ang aking bagong hari. At dito nga lumabas na ang mensahe ng system. Shadow extraction has failed. The target shadow has returned to the emptiness of the void. Too much time has elapsed since the target's death. Further attempts will be ineffectual. At sinabi ni Jinwoo na Mr. White, pakisabi sa director ang aking paghingi ng paumanhin. Sasagutin ko ang gastos ng pagkukumpuni hanggat kaya ko. At sumagot si Adam White ng sige. At umalis si Jinwoo sa lugar at kasabay nito sinuntok niya ang pader. Nadurog ito dahil sa sobrang inis at dismaya sa nangyari. At lumipat ang eksena kay Chief Woo Jin-chul. Habang nagkita sila ni Jinwoo sa lansangan, sinabi ni Chief Woo Jin-chul na Hunter Song Jinwoo,
Bakit hindi ka namin makontak? At sumagot si Jinwoo na, sandali lang ako napunta sa lugar na walang signal. At tinanong siya ni Chief Woo Jin-chul na, kung ganun, nakipagkita ka na ba kay Hunter Hyo Jin-ho? At napasabi si Jinwoo na, ano yun? At sumagot si Chief Woo Jin-chul na, umalis siya matapos mo siyang kontakin. Sinabi mong naghihintay ka sa Hunter Bureau. At sumagot si Jinwoo na, kakagaling ko lang doon. Anong sinasabi mo? At biglang dumating si Adam White. At sinabi nga nito na, wala si Hunter Hyo Jin-ho sa visitor's log. At biglang napasabi si Chief Woo Jin-chul na, ano? Hindi maaari. May isang hunter mula sa Scavenger Guild na dumating upang kausapin siya. Mga 2 oras lang nakalipas. At sumagot si Adam White na, bagamat may malapit na ugnayan ng Scavenger Guild sa Hunter Bureau, hindi nila pinapakailaman ang aming mga panloob na usapin. Mas mabuti pa na direktang itanong sa kanila. At dito nga ay kinokontak ni Adam White ang Scavenger Guild. Napabulong si Jinwoo na, bakit parang may masama akong kutob tungkol dito? At pagkakontak nga ni Adam White sa Scavenger Guild, nakausap niya si Laura, ang assistant ni Thomas Andre. Sumagot ang assistant na, sinasabi niya na in-escort namin ang vice leader ng Ajin Guild. At sandaling napatahimik etong si Laura. At maya-maya na nga nang biglang napasabi ito na, huwag mong sabihin. At doon ay kinutuban na siya na may ginawa ng hindi maganda itong si Wang Dong-soo. At napatanong nga itong si Laura kay Adam White na, alam na rin ba ito ni Hunter Song Jin-woo? At sumagot si Adam White na, hindi pa, wala pang balita si Hunter Song Jin-woo tungkol dito. Nagtanong lang sa amin ang kasama ni Jin-ho habang nasa Hunter Bureau si Song Jin-woo. At sumagot si Laura na, kung ganun, aalamin namin agad ang buong pangyayari sa lalong madaling panahon. At nagmamadali naman nag-report si Adam White kay Jinwoo. Hunter Song Jin-woo, sinabi ng Scavenger Guild na iimbestigan nila ito kaya ngunit paglingon nga niya, wala na si Hunter Song Jin-woo sa kanyang tabi. Nagulat si Adam White at nagtaka. Makikita si Jinwoo nasa tuktok na ng mga gusali. Mabilis na kumikilos upang hanapin si Jinho. Napasabi siya sa kanyang isipan na, kasalanan ko ito. Pagkatapos kong gamitin ang Shadow Exchange para iligtas ang tatay ni Jinho noon, hindi ako nag-iwan ng soldier kay Jinho. Kung mangyari ulit ang tulad nun dati. At dito nga naalala niya ang kanyang kapatid na nasa panganib noon at kung paanong hindi siya nakarating agad. At doon, binanggit ni Jinwoo ang Arise. At inilabas niya ang kanyang mga shadow soldiers upang tulungan siyang hanapin si Jinho. Mabilis na kumilos ang kanyang mga shadow soldiers sa iba't ibang panig ng lungsod sa US. At lumipat ang eksena sa lugar ni Thomas Andre. Makikita ang mga taong nakabulagta. Wala nang malay. At doon napagtanto ni Thomas Andre na kumilos na si Wang Dong-soo. Ang mga taong nagmamasid upang bantayan ng kilos nito ay lahat nakahandusay. Napasabi si Thomas Andre na ginawa na niya. Wang Dong-soo! Nagalit si Thomas Andre. Hanapin si Wang Dong-soo bago pa maunahan ni Song Jin-woo. Kahit ano pang kailangan gawin. At lumipat ang eksena kay Wang Dong-soo. At dito si Jinho makikita, nakabulagta, halos wala ng malay at duguan. Habang si Wang Dong-soo ay nanlilisik ang mga mata at galit na galit. At lumipat ang eksena kay Song Jin-woo habang nanlilisik ang mga mata ni Jinho sa ibabaw ng building upang hanapin kung nasaan itong si Jinho. Ginamit niya ang kanyang kakayahan at doon naririnig niya ang iba't ibang usapan ng mga tao sa paligid. Smith, kamusta ka na nitong mga nakarang araw? Sir, hindi pinapayagan ng patakaran ng aming tindahan ng pagbabalik ng item dahil lamang sa pagbabago ng isip ng customer. Bakit wala ka sa party kagabi? At napaisip si Jinho. Umalis kaya sila ng lungsod? Ngunit si Jinho ay isang combat type D-rank hunter. Hindi siya kayang talunin ng mga normal na tao kahit marami pang mga ito. Kung ang sasakyan na papunta sana sa Hunter's Bureau ay biglang umalis ng lungsod, tiyak na mapapansin ni Jinho na may mali at lalaban siya. Ang tanging bakas na iniwan ng mga salarin ay konektado sila sa Scavenger Guild. Scavenger Guild Wang Dong-soo, ang nakababatang kapatid ni Wang Dong-soo. Matagal din niya sigurong hinihintay na tumapa kami sa Amerika.
para malaman niyang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Jinho at ako ang tanging nakaligtas sa dungeon noon. Sigurado si Wang Dongsu na kami ang pumatay sa kanyang kapatid. At sino ang mag-aakala na ang babala ni Wu Jinchul noon sa akin ay talagang mangyayari? At sa isip ni Jinho, napasabi siya na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko noon. Pero hindi sana ito mangyayari kung nag-iwan lang ako ng bantay sa kanya noon. Kung may mangyari kay Jinho at nanlisik ang mga mata ni Jinwoo, labis ang kanyang pag-aalala at kasabay nito ang nag-aalab na galit. At lumipat ng eksena kay Thomas Andre. Napatanong ito na wala pa rin bang balita at sumagot ang kanyang tauhan na wala pa sir. At sa isip ni Thomas Andre, hindi ba ito takot sa kamatayan? Hindi, dahil si Wang Dongsu ay isang S-rank hunter. Dapat ay alam nito ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ni Song Jinwoo. Kung gagawa ito ng ganong katangahang hakbang kahit alam niyon, ibig sabihin ay umaasa ito na ako ang kikilos para sa kanya. Marahil ay masyado akong naging mabait sa aking mga hunters. At tinawagan niya si Laura upang alamin ang sitwasyon. Laura, kamusta na ang kooperasyon ng Hunter Bureau? At sumagot si Laura na sinuri namin ang galaw ni Wang Dongsu sa nakalipas na isang buwan. May 3 pagkakataon na lumis ito sa karaniwan nitong ruta. At sinabi ni Thomas Andre na ipadalang lahat ng tao natin doon. Aalis na rin ako. Ngunit nagtanong pa siya, paano mo nakumbinsi ang Hunter Bureau, Laura? At sumagot si Laura na sinabi ko sa kanila na kung hindi natin mahanap si Wang Dongsu, maaaring magbanggaan kayo ni Song Jinwoo. Nataranta ang Hunter Bureau sa sinabi ni Laura. Napasigaw ang mga staff na gumagalaw na ang lahat ng miyembro ng Scavenger Guild. At sinabi ng Deputy Director na lahat ng miyembro ng Scavenger Guild ay kumikilos na. Lahat silang 100. Sinabi ni Adam White na kansilado na ang lahat ng nakatakdang raid. Lahat ng hunters ay kumikilos ngayon. Sa isip ng Deputy Director, kung lahat ng miyembro ng Scavenger Guild ay kumikilos, ibig sabihin ay si Thomas Andre ang nasa likod nito. Malaki ang nangyayaring ito. Ano nga ba talagang nagaganap? At lumipat ang eksena sa isang bakanting warehouse kung saan naroroon si Wang Dongsu at ang dalawa niyang kasama habang bihag nila si Yu Jinho. At sinabi ng isa sa mga kasama ni Wang Dongsu na sigurado ka bang ayos lang ito? At sumagot si Wang Dongsu na wala akong plano kahit anong gagawin sa kanya. May isa lang akong gustong malaman. Binalaan ako ni Master Thomas na wag galawin si Song Jinwoo. Pero wala naman talaga akong balak na pakialaman si Song Jinwoo dahil may isa pang tao na makapagbibigay sa akin ng sagot. Sinabi ko sa kanya na kung sasabihin niya ng tapat kung ano talagang nangyari sa kapatid ko sa dungeon, pakakawalan ko siya ng walang kahit anong galos. Isa lang ang gusto kong marinig, na si Song Jinwoo ang pumatay sa kapatid ko. Kapag narinig ko na yon, tapos na ako kay Yu Jinho. At sinabi ni Wang Dongsu pa na, hoy, gumising ka! Inalabog niya ang dibdib ni Jinho. Sabi ko gumising ka! Sumuka ng dugo si Jinho. At sinabi ng isa pa nilang kasama na matibay siya. Mukhang tanker nga talaga siya. Kung normal na tao yan, patay na sana ngayon yan. At sinabi ni Wang Dongsu na hindi ko alam kung bakit ang tigas ng ulo nitong mukhang inosenteng gagong to. Kahanga-hangang tapang mo ha, pero hindi ka patatawarin ang katigasan ng ulo mo. Iniumpog niya ang ulo ni Jinho sa pader. Makinig ka! Ayokong patayin ka! Yung lalaking nakagisi sa likod ko ay isang mahusay na healer at ililigtas ka niya sa tuwing nasa bingit ka ng kamatayan. Ibig sabihin, hanggang hindi mo sinasabi ang gusto kong marinig, pahihirapan ka nito magpakailanman. Nasa isang pabrika tayong sarado, mahigit 5 taon na, kaya walang darating para iligtas ka, kahit sumigaw ka pa. Kaya ano sa tingin mo? Gusto mo na bang magsalita? At biglang nagsalita si Jinho. At napasabi si Wang Dongsu na, ano? At sabay ngumiti si Jinho at sinabi nito na, fuck you! Sabay ipinakita ang gitnang daliri. Nagalit si Wang Dongsu at muli niyang iniumpog si Jinho sa bakal na poste. Halos mabali ang solidong bakal. At sinabi ng isa nilang kasama na, Mr. Wang, mag-ingat ka! Ayokong mapunta ito sa kaso na pagpatay para lang sa pera. At sumagot si Wang Dongsu na, mag-iingat ako. Ngayon magsimula na tayo. Makikita na halos wala ng lakas si Jinho. At sinabi pa nga nito na,
Hindi pa ba sapat ang nalaman mo? At sumagot si Wang Dongsu na, ano ang sinasabi mo? Nagsisimula pa lang ako. Makikita si Wang Dongsu na nanlilisik ang kanyang mga mata. At bigla siya napasabi na, ano yun? At doon, makikita ang isang shadow soldier ni Jinwoo sa likuran. Napasabi ang mga kasama ni Wang Dongsu na, isang orc? May dungeon break ba malapit dito o ano? At inubad ni Wang Dongsu ang kanyang jacket habang naglalakad papunta sa orc. At napasabi ang kasamahan ni Wang Dongsu na, ang kakaiba naman, Mr. Wang, mukhang natakot ito sa'yo. At sumagot si Wang Dongsu habang sumusugod sa orc na, wala akong oras para mag-aksaya. At aatake na sana siya sa orc. Habang ang orc ay nanginginig niya sa takot at sabay maririnig ang salitang exchange. At dito nga muna natin tatapusin ang episode na ito mga lods. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito palalampasin ni Song Jinwoo. Ginulpe, pinahirapan ang kaibigan niyang tinuturing na kapatid. At ngayon, anong mangyayari kapag nagtagpo na ng tuluyan ng dalawa? Walang pipigil sa mangyayaring trahedya. Abangan na susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.